Sa paanan ng kabundukan ng San Loreto, matatagpuan ng isang tahimik at payapang baryo na kilala sa pangalang Mapayapa. Napapalibutan ito ng malalawak na palayan, malinaw na bati, at makakapal na kagubatan na matagal nang kinatatakutan ng mga naninirahan doon. Sa kabila ng likas na ganda ng lugar, may isang bahagi ng gubat na hindi basta pinupuntahan ng mga taga roon. Ang tinatawag nilang lumang gubat ng Kalinaw. Ayon sa matatanda, ang lumang gubat ay tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Marami ng kwento ang kumalat tungkol sa mga taong pumasok doon, ngunit hindi na nakabalik. May ilan namang nagsasabing may mga naririnig silang mahihinang awitin na tuwing sasapit ang dapit hapon. Wari may nag-aanyayang pumasok sa kailaliman ng kagubatan. Sa baryong iyon, naninirahan ng isang dalagang nagngangalang Amara. Siya ay 19 na taong gulang, kilala sa kanilang lugar bilang isang mabait, masipag, at mapagmahal na anak. Ang kanyang balat ay makinis na tila hinulma ng sinag ng araw, at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang na tila may itinatagong pangarap na hindi pa niya natutupad. Si Amara ay nakatira kasama ang kanyang inang si Aling Rosa, isang balong namumuhay sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga halamang gamot at gulay na inaani nila sa paligid ng baryo. Bata pa lamang si Amara nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang karamdaman. Simula noon, naging mas malapit ang ugnayan nilang mag-ina. Sa kabila ng hirap ng kanilang buhay, hindi nawawala ang kasiyahan sa kanilang munting tahanan. Pangarap ni Amara na balang araw ay makapagtayo ng maliit na tindahan upang hindi na kailangang magpagod ng husto ang kanyang ina. Madalas siyang magpunta sa bukirin at mangolekta ng mga halamang gamot na ginagamit nila sa kanilang kabuhayan. Isang umaga ng tag-ani, ipinatawag si Amara ng kanyang ina. "Anak, kailangan natin ng sariwang dahon ng lagundi at ugat ng sambong. Naubos na ang ating paninda kahapon," wika ni Aling Rosa habang inaayos ang kanilang mga panindang natira. "Opo, inay. Pupunta po ako sa gilid ng gubat. Mabilis lang po ako," sagot ni Amara habang inilalagay sa bayong ang kanyang gagamitin. Napahinto si Aling Rosa at tumingin sa anak ng may bahagyang pag-aalala. "Amara, huwag kang lalayo sa kilalang bahagi ng gubat. Tandaan mo ang bilin ng mga nakatatanda." Ngumiti si Amara at tumango. "Huwag po kayong mag-alala, inay." Lumabas siya ng bahay dala ang kanyang bayong at patalim na ginagamit sa pagputol ng mga halaman. Habang naglalakad siya sa makitid na landas papunta sa gubat, dama niya ang malamig na simoy ng hangin at ang banayad na halimuyak ng mga bulaklak na ligaw. Maraming beses na siyang nakapasok sa gilid ng kagubatan, kaya kabisado na niya ang mga puno at halaman doon. Madali niyang nakuha ang mga dahon ng lagundi at ilang tangkay ng sambong. Ngunit habang nag-iipon siya ng mga halamang gamot, may napansin siyang kakaibang bulaklak na hindi niya pa kailanman nakita. Ang bulaklak ay kulay ginto ang mga talulot at tila kumikislap kapag natatamaan ng sikat ng araw. Matatagpuan ito sa may bahagi ng gubat na hindi pa niya nararating noon. Napaisip si Amara. Alam niyang hindi niya dapat lampasan ng hangganan na itinakda ng mga nakatatanda, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ng bulaklak. Sinusundan ang tila kumikinang na landas sa pagitan ng matataas na puno. Habang papalalim siya sa kagubatan, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang liwanag ng araw ay natatakpan ng makakapal na dahon ng mga punong hindi niya nakilala. Ang hangin ay tila mas malamig at mas tahimik kaysa sa karaniwang bahagi ng gubat. Naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam
Hindi lubos na takot, ngunit may halong pangamba at pagkabighani. Pagdating niya sa pinanggagalingan ng bulaklak, nakita niyang hindi lamang isa kundi napakaraming ganoong uri ng bulaklak ang nakapaligid sa isang malaking puno. Ang punong iyon ay matanda na, baluktot ang mga sanga, at ang ugat nito ay nakaangat sa lupa na tila mga daliring humahawak sa hangin. Lumapit si Amara at hinaplos ang isa sa mga bulaklak. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang tinig na wari nagmumula sa kung saan. Matagal ka na naming hinihintay. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakitang tao. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Sino po kayo?" Mahina niyang tanong. Walang sumagot, ngunit naramdaman niyang tila may nagmamasid sa kanya mula sa likod ng malalaking puno. Sinubukan niyang umatras, ngunit napansin niyang hindi na niya matukoy ang daang dinaanan niya. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Nagsayawan ang mga dahon at bulaklak sa paligid. Sa gitna ng pag-ikot ng mga talulot, may anyong unti-unting lumitaw mula sa anino ng malaking puno. Isa itong matangkad na lalaki na may maputlang balat at mahahabang buhok na tila pilak kapag tinamaan ng liwanag. Ang kanyang kasuotan ay yari sa tila pinong hibla ng dahon at liwanag. Ang kanyang mga mata ay kulay esmeralda na kumikislap sa kakaibang paraan. Napatigil si Amara sa kinatatayuan. Hindi siya makapagsalita habang nakatingin sa nilalang na nasa kanyang harapan. "Huwag kang matakot," mahinahong sabi ng lalaki. "Hindi ka namin sasaktan." "Engkanto!" Bulong ni Amara habang unti-unting umatras. Bahagyang ngumiti ang nilalang. "Ako si Lirael, tagapangalaga ng bahaging ito ng kagubatan." Tinubukan ni Amara na tumakbo, ngunit tila bumigat ang kanyang mga paa. Ang paligid ay parang naglaho ang direksyon. Ang bawat puno ay nagmumukhang magkapareho at ang landas ay nagiging paikot-ikot. "Hindi mo sinasadyang makapasok dito," patuloy ni Lirael. "Ngunit pinili ka ng gubat." "Ako po'y uuwi na," nanginginig na sagot ni Amara. "Naghihintay po ang aking ina." Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng engkanto. May bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. "Ang mundo mo at ang mundong ito ay matagal nang magkahiwalay. Ngunit may mga pagkakataong nagtatagpo ang mga landas. Ikaw ang napili." Unti-unting nagdilim ang paligid. Ang mga bulaklak na kulay ginto ay nagsimulang magliwanag na tila mga bituin na nakapaligid sa kanila. Naramdaman ni Amara ang kakaibang antok na bumabalot sa kanyang katawan. "Pakawalan ninyo ako," pakiusap niya habang unti-unting nanghihina ang kanyang tuhod. Lumapit si Lirael at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang haplos ay malamig ngunit hindi masakit. "Hindi kita kukunin laban sa iyong kalooban," sabi nito. "Ngunit may dahilan kung bakit ka narito." Tuluyan nang bumagsak si Amara sa lupa habang unti-unting nawawala ang kanyang ulirat. Ang huling bagay na nakita niya ay ang mga bulaklak na umiikot sa hangin at ang mukha ng engkantong nakatingin sa kanya ng may halong pagtataka at pag-aalala. Samantala, sa baryo ng mapayapa, nagsimulang lumubog ang araw ngunit hindi pa rin nakakabalik si Amara. Nakaupo si Aling Rosa sa may pintuan ng kanilang bahay. Paulit-ulit na nakatanaw sa landas papunta sa gubat. May mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Ilang ulit niyang tinangka na kumbinsihin ang sarili na baka natagalan lamang ang kanyang anak sa pangunguha ng mga halaman. Ngunit, habang lalong dumidilim ang langit, lalong lumalakas ang kanyang kaba. Lumapit sa kanya ang kanilang kapitbahay na si Mang Tino. "Hindi pa ba nakakauwi si Amara?" tanong nito. Umiling si Aling Rosa habang pinipigilan ng luha. "Hindi pa po.
Kaninang umaga pa siya umalis. Nagkatinginan ng ilang matatanda sa baryo na nakarinig sa kanilang usapan. May hindi magandang hinala ang pumasok sa kanilang isipan. Saang bahagi siya ng gubat nagpunta? Tanong ng isa. Sa gilid lang daw po, sagot ni Aling Rosa. Tahimik na nag-usap-usap ang mga matatanda. May ilan sa kanila ang napatingin sa direksyon ng lumang gubat. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang mag-ipon ang mga kalalakihan ng baryo upang hanapin ang dalaga. Ngunit sa kanilang mga puso, may takot na hindi nila maitanggi. Ang takot na baka ang kwento ng lumang gubat ay muling nagkatotoo. Sa gitna ng kagubatan, unti-unting nagmulat ng mga mata si Amara. Ang kanyang paligid ay hindi na ang makapal na kagubatan na kanyang naaalala. Siya ay nakahiga sa isang silid na yari sa kahoy at kristal. Ang mga dingding ay kumikislap na tila buhay. Sinubukan niyang bumangon, ngunit napansin niyang wala na ang kanyang bayong. Sa halip, siya ay nakasuot ng damit na yari sa manipis at makinang na tela na hindi niya kilala. Biglang bumukas ang pintuan ng silid at pumasok si Lirael. Maligayang pagdating sa kaharian ng hiwaga. Tahimik nitong sabi. Napatitig si Amara sa kanya, bakas ang takot at pagkalito sa kanyang mukha. Nasaan ako? Tanong niya. Sa lugar kung saan ang oras ay hindi sumusunod sa mundo ng mga tao. Sagot ng engkanto. Unti-unting naramdaman ni Amara ang bigat ng katotohanan. Siya ay napalayo sa kanyang tahanan, sa kanyang ina, at sa mundong kanyang kinagisnan. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang paglalakbay na magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Nanatiling nakaupo si Amara sa gilid ng higaan habang nakatitig kay Lirael. Ang kanyang isipan ay tila puno ng ulap ng pagkalito at pangamba. Pilit niyang inuunawa ang lahat ng nangyayari, ngunit ang bawat sagot na naririnig niya ay tila lalo lamang nagpapalalim sa kanyang mga tanong. Tahimik ang silid na kinaroroonan niya. Ang sahig ay yari sa makinis na kahoy na tila hindi kailanman naapakan ng putik o alikabok. Ang mga dingding ay may mga palamuting kristal na naglalabas ng banayad na liwanag, na parang sinag ng buwan na sumasayaw sa loob ng isang kuweba. Sa kisame ay may mga hugis bituin na kumikislap, bagamat walang nakikitang bintana kung saan maaaring pumasok ang liwanag. Hindi ito panaginip. Mahina, ngunit malinaw, nasabi ni Lirael habang nakamasid sa kanya. Nararamdaman ko ang pagdududa mo. Huminga ng malalim si Amara bago nagsalita. Kung hindi ito panaginip, paano ako nakarating dito? At bakit ako ang napili ninyo? Lumapit si Lirael at huminto sa may ilang hakbang na layo sa kanya. Ang kanyang presensya ay hindi nakakatakot, ngunit may kakaibang bigat na tila nagpaparamdam ng kapangyarihan at hiwaga. Hindi ka basta napadpad lamang, sagot nito. Matagal nang may nagbabantay sa pagdating mo. Hindi ko kayo naiintindihan, tugon ni Amara. Isa lamang akong karaniwang dalaga. May ina akong naghihintay sa akin. Kailangan ko nang bumalik. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ng engkanto. Ngunit mabilis din itong napawi. May mga bagay na hindi madaling ipaliwanag sa isang iglap, sabi ni Lirael. Ngunit may karapatan kang malaman kung nasaan ka. Iminuwestra ng engkanto ang pintuan ng silid. Sumama ka sa akin. Nag-alangan si Amara, ngunit nanaig ang kanyang pagnanais na maunawaan ang nangyayari. Tumayo siya at sumunod kay Lirael palabas ng silid. Paglabas nila, bumungad sa kanya ang isang malawak na pasilyo na napapalibutan ng matataas na haligi. Ang mga haligi ay may ukit na hindi niya maintindihan. Mga simbolong tila kumikilos kapag natatamaan ng liwanag. Ang hangin sa paligid ay may dalang banayad na halimuyak ng bulaklak at hamog. Habang naglalakad sila,
Napansin ni Amara na may mga nilalang na tahimik na dumaraan sa pasilyo. Ang ilan ay kahawig ng tao, ngunit may kakaibang katangian. May mga pakpak na parang sa paru-paro. May mahahabang buhok na tila dumadaloy na tubig. At may mga matang kumikislap sa iba't ibang kulay. Hindi siya pinapansin ng mga ito, ngunit ramdam niyang alam nila ang kanyang presensya. Sila ba'y mga katulad mo? Tanong ni Amara habang marahang naglalakad. Sila ang aking mga nasasakupan, sagot ni Lirael. Ito ang kaharian ng Hiwaga, ang lugar kung saan naninirahan ang mga nilalang ng kagubatan. Lumapit sila sa isang malawak na balkonahe. Nang sumilip si Amara sa ibaba, halos mawalan siya ng hininga sa kanyang nakita. Sa ibaba ay isang malawak na lupain na puno ng mga punong may kumikislap na dahon. May mga ilog na ang tubig ay tila salamin na sumasalamin sa mga bituing lumulutang sa hangin. Ang buong kaharian ay tila nakalutang sa pagitan ng gabi at liwanag. Napakaganda! Bulong niya. Ang kagandahan ay bahagi lamang ng aming mundo. Tugon ni Lirael. Ngunit may mga tungkulin at lihim na nakatago rito. Nanahimik si Amara. Sa kabila ng kanyang paghanga, hindi nawawala ang kirot sa kanyang dibdib. Ang alaala ng kanyang ina na posibleng naghihintay at nag-aalala. Makakabalik pa ba ako sa aming baryo? Tanong niya sa wakas. Hindi agad sumagot si Lirael. Sa halip, tumingin ito sa malayo na tila may binabalikan sa kanyang alaala. Ang pagitan ng aming mundo at ng mundo ng mga tao ay masilan. Maingat nitong sabi. May mga panahong nagbubukas ang hangganan, ngunit hindi iyon basta napipilit. Napahigpit ang hawak ni Amara sa laylayan ng kanyang damit. Ibig ninyong sabihin, maaaring hindi na ako makabalik? Hindi ko sinabing imposible, sagot ni Lirael. Ngunit hindi rin ito madali. Biglang may narinig silang tunog ng kampanang tila nagmumula sa kailaliman ng kaharian. Agad nagbago ang anyo ng paligid. Ang mga ilaw ay bahagyang luminaw at ang hangin ay tila nagkaroon ng bigat. May pagpupulong ang konseho, sabi ni Lirael. Kailangan kitang ipakilala sa kanila. Konseho, ulit ni Amara. Ang mga tagapamahala ng kaharian. Sila ang magpapasya kung ano ang magiging kapalaran mo. Naramdaman ni Amara ang paglamig ng kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ito. Muli silang naglakad sa mahabang pasilyo hanggang makarating sa isang napakalaking bulwagan. Ang pintuan nito ay yari sa tila pinagsamang kahoy at ginto. May ukit ng mga hayop at halamang hindi pa niya kailanman nakita. Pagbukas ng pintuan, bumungad sa kanya ang isang silid na bilog ang hugis. Sa gitna nito ay may malaking mesa na yari sa kristal. Sa paligid nito ay nakaupo ang 5 nilalang na may kanya-kanyang anyo at aura ng kapangyarihan. Ang isa ay isang matandang babae na ang buhok ay kulay puti, ngunit ang kanyang balat ay tila sariwa pa. Ang kanyang mga mata ay kulay asul na parang dagat sa ilalim ng buwan. Sa kanyang balikat ay may mga dahong kumikislap. Ang isa naman ay isang lalaking may maitim na balat at may mga markang parang ugat ng puno sa kanyang mga braso. Ang kanyang presensya ay mabigat at tila konektado sa lupa. Ang ikatlo ay isang nilalang na may pakpak na parang sa ibon. Ang balahibo nito ay kumikislap sa kulay lila at tilak. Ang ikaapat ay isang payat na babae na ang buhok ay tila usok na gumagalaw sa hangin. Ang huli ay isang lalaking may batang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtataglay ng libo-libong taon ng karunungan. Dumating na ang tao, sabi ng matandang babae. Lumapit si Lirael at bahagyang yumuko. Ito si Amara, ang dalagang tinawag ng gubat. Pinagmasdan si Amara ng bawat isa. Naramdaman niyang tila sinusukat nila ang kanyang pagkatao, ang kanyang lakas,
at ang kanyang lihim na hindi niya mismo alam. Lumapit ka, utos ng matandang babae. Nag-atubili si Amara ngunit sumunod. Tumayo siya sa gitna ng bulwagan habang ang 5 nilalang ay nakatingin sa kanya. Alam mo ba kung bakit ka narito? Tanong ng lalaking may batang muka. Hindi po, sagot ni Amara ng tapat. Naligaw lamang po ako sa gubat. Nagkatinginan ang mga nilalang. May kakaibang katahimikan na bumalot sa bulwagan. Ang gubat ay hindi basta nagkakamali, sabi ng babaeng may pakpak. Pinipili nito ang mga nilalang na may dalang kakaibang kapalaran. Nararamdaman ko ang dugo ng sinaunang bantay sa kanya. Bulong ng lalaking may markang parang ugat ng puno. Napakunot ang noo ni Amara. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumayo ang matandang babae at lumapit sa kanya. Itinaas nito ang kamay at marahang hinawakan ang noo ni Amara. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Amara ng malamig na kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Bigla siyang nakakita ng mga larawan sa kanyang isipan. Isang kagubatan na nagliliyab, mga nilalang na tumatakbo, at isang babaeng nakasuot ng puting kasuotan na nakatayo sa gitna ng liwanag. Napaatras si Amara habang hinihingal. Ano iyon? Tanong niya. Mga alaala ng dugo na dumadaloy sa iyong angkan, sagot ng matandang babae. May ugnayan ang iyong pamilya sa aming mundo. Hindi makapagsalita si Amara. Ang kanyang puso ay tila bumibigat sa bawat salitang naririnig. Kung gayon, sabi ng lalaking may batang mukha, hindi siya maaaring basta pauwiin. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi ninyo ako maaaring pigilan. Hindi nagbago ang tono ng nilalang. Hindi ito usapin ng pagpigil. Ito ay usapin ng balanse. Lumapit si Lirael at tumingin kay Amara. May lungkot sa kanyang mga mata na tila siya man ay nahihirapang tanggapin ang nangyayari. Kung totoo ang aming hinala, patuloy ng matandang babae, ikaw ay may mahalagang papel sa hinaharap ng aming kaharian. Unti-unting naramdaman ni Amara ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang mundo ay tila unti-unting lumalayo at ang bagong mundong kanyang kinakaharap ay puno ng lihim at panganib na hindi niya pa nauunawaan. Sa labas ng bulwagan, ang mga bituin sa himpapawid ng kaharian ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag na tila may paparating na pagbabago. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na pagsubok sa buhay ni Amara. Ang pagharap sa kapalarang hindi niya kailanman pinili, ngunit tila matagal nang naghihintay sa kanya. Nanatiling tahimik ang bulwagan matapos banggitin ng konseho ang tungkol sa dugong dumadaloy sa angkan ni Amara. Ang mga salita ng matandang tagapamahala ay tila nanatiling nakasabit sa hangin, mabigat, at hindi madaling unawain. Nakatayo si Amara sa gitna ng silid. Pinipilit buuin ang lakas ng loob. Hindi niya matanggap ang mga pahayag na may kaugnayan daw ang kanyang pamilya sa kaharian ng mga engkanto. Lumaki siyang walang nalalaman kundi ang payak na pamumuhay sa baryo ng mapayapa. Kasama ang kanyang ina na buong buhay na nagtrabaho upang maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi ito maaaring totoo. Mahina niyang wika. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Ang aking pamilya ay karaniwang mamamayan lamang. Nagkatinginan ng 5 kasapi ng konseho na tila may pinipiling salita upang ipaliwanag ang katotohanang matagal nang nakatago. Lumapit ang matandang babaeng pinakamatanda sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi nagtataglay ng galit, kundi ng malalim na pangunawa. Maraming lihim ang itinatago ng panahon. Malumanay nitong sabi. May mga pangyayaring pinipiling ilimot ng mga tao upang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit ang dugo ay hindi kailanman nagsisinungaling. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib.
May kakaibang pakiramdam na tila may kumikirot sa kanyang puso. Hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng emosyon na hindi niya maipaliwanag. Kung gayon, sabi niya, sabihin ninyo sa akin ang katotohanan. Sandaling nag-isip ang konseho bago tumango ang lalaking may batang mukha na tila siya ang nagsisilbing tagapagsalita ng kanilang grupo. Maraming taon na ang nakalipas, panimula nito, ang hangganan sa pagitan ng aming mundo at ng mundo ng mga tao ay hindi pa ganoon kasikip. May mga pagkakataong ang dalawang mundo ay nagkakaugnay at may mga nilalang na naglalakbay sa pagitan ng mga ito. Tahimik na nakinig si Amara. Sa panahong iyon, patuloy ng nilalang, may isang tagapangalaga ng kagubatan na umibig sa isang mortal na babae. Ang kanilang pag-iibigan ay ipinagbawal sapagkat ang pagsasanib ng dalawang mundo ay nagdudulot ng panganib sa balanse ng kalikasan. Napalunok si Amara. May kakaibang panginginig ang dumaloy sa kanyang katawan habang nakikinig. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbunga ng isang anak. Dagdag pa nito. Ang batang iyon ay nagmana ng dugo ng tao at ng engkanto. Siya ang naging unang tagapamagitan ng dalawang mundo. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kanyang palad. Ang batang iyon, sabi ng matandang babae, ay ang ninuno mo. Hindi agad nakapagsalita si Amara. Ang kanyang isipan ay tila natigilan sa bigat ng revelasyon. Hindi maaari, bulong niya. Bakit hindi ito sinabi sa akin ng aking ina? Marahil ay hindi rin niya nalaman, sagot ng babaeng may pakpak. Maraming kaalaman ang nawala sa paglipas ng panahon. Lumapit si Lirael at tumayo sa tabi ni Amara. Hindi siya nagsalita, ngunit ramdam ng dalaga ang tahimik nitong suporta. Ang dugong taglay mo, patuloy ng lalaking may marka sa mga braso, ay may kakayahang makaramdam ng tawag ng kagubatan. Kaya ka napadpad sa lumang gubat. Hindi ka naligaw. Ikaw ay tinawag. Napapikit si Amara. Unti-unti niyang inalala ang kakaibang pakiramdam nang makita niya ang ginintuang bulaklak, ang tila pag-akit ng kagubatan sa kanya, at ang tinig na kanyang narinig bago lumitaw si Lirael. Kung totoo ang sinasabi ninyo, wika niya habang unti-unting nagbubukas ang kanyang mga mata. Ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Nagkaroon ng maikling katahimikan bago sumagot ang matandang babae. Ibig sabihin nito ay may kakayahan kang magbukas ng daan sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay hindi pa ganap na nagigising. Hindi ko kailangan ng kapangyarihang iyon, mabilis na sagot ni Amara. Ang nais ko lamang ay makabalik sa aking ina. Ang kanyang tinig ay may halong pagsusumamo na hindi niya napigilang ipakita. Napayuko si Lirael. Wari apektado sa kanyang narinig. Kung maaari lamang naming ibalik ka agad, sabi nito. Gagawin namin. Ngunit ang hangganan ng mga mundo ay kasalukuyang sarado. Bakit? Tanong ni Amara. May paparating na kaguluhan, sagot ng lalaking may batang mukha. Ang balanse ng kagubatan ay nanganganib. May puwersang unti-unting sumisira sa ugnayan ng kalikasan. Nagkibit balikat si Amara, litong-lito sa dami ng impormasyong ibinibigay sa kanya. Hindi ko maintindihan kung paano ako magiging bahagi nito. Dahil ang dugo mo ang maaaring magsilbing susi, tugon ng matandang babae. Ngunit bago yun mangyari, kailangan mong maunawaan kung sino ka. Sa sandaling iyon, lumapit ang babaeng may buhok na tila usok. Itinaas nito ang kanyang kamay at naglabas ng manipis na sinag ng liwanag na dahan-dahang umikot sa paligid ni Amara. Makikita mo ang mga bakas ng iyong nakaraan, sabi nito. Biglang nagbago ang paligid. Ang bulwagan ay tila naglaho at napalitan ng isang malawak na kagubatan na nagliliyab sa gintong liwanag.
Sa harap ni Amara ay may babaeng nakasuot ng puting kasuotan. Hawak ang isang batang may maitim na buhok. Ang babae ay may mukha na tila pamilyar kay Amara, bagamat hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. "Anak ko," sabi ng babae sa bata, "darating ang panahon na kailangan mong piliin kung saan ka kabilang." Napakurap si Amara. Naramdaman niya ang biglaang pagdaloy ng lungkot at pagmamahal na tila hindi kanya. Ngunit malinaw na nararamdaman niya. Unti-unting naglaho ang tanawin at bumalik siya sa bulwagan. Hinihingal at nanlalambot ang tuhod. "Mga alaala iyon ng iyong ninuno," paliwanag ng babaeng nagpakita ng pangitain. "Ang kanyang pagpili ang nagligtas sa balanse ng dalawang mundo noon." "Anong nangyari sa kanya?" tanong ni Amara. "Pinili niyang mamuhay sa mundo ng tao," sagot ng matandang babae. "Ngunit, naiwan ang kanyang pangako sa aming kaharian. Ang pangakong balang araw ay may magbabalik upang ipagpatuloy ang tungkulin." Naramdaman ni Amara ang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. "Huwag ninyo akong pilitin," mariin niyang sabi. "Hindi ko kayang iwan ang aking ina. Siya na lamang ang natitira sa aking pamilya." Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang mga kasapi ng konseho ay tila nag-iisip ng mabuti. Sa wakas ay nagsalita si Lirael. "Hindi namin siya pipilitin," mahinahon nitong wika. "Ngunit kailangan niyang manatili rito hanggang sa muling magbukas ang hangganan ng dalawang mundo. Habang narito siya, maaari nating turuan siyang unawain ang kanyang kakayahan." Tumingin ng konseho kay Lirael na tila sinusukat ang kanyang mungkahi. "Handa ka bang akuin ang responsibilidad na iyon?" tanong ng lalaking may batang mukha. Tumango si Lirael. "Ako ang unang nakatagpo sa kanya. Ako ang mananagot sa kanyang kaligtasan." Nagbulungan ng konseho bago tuluyang sumang-ayon ang matandang babae. "Kung gayon, ipagkakatiwala namin siya sa iyo," sabi nito. "Ngunit tandaan mo, Lirael, ang kanyang presensya rito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kaharian." "Batid ko po iyon," sagot ni Lirael. Lumingon ito kay Amara. "Hindi ka namin ikukulong," sabi nito. "Ngunit may mga bahagi ng kaharian na hindi mo pa maaaring puntahan. Unti-unti mong makikilala ang mundong ito." Hindi alam ni Amara kung ano ang kanyang mararamdaman. Pasasalamat ba o pangamba? Ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang sitwasyon. "Kung yun lamang ang paraan upang makabalik ako sa aking ina," mahina niyang sabi, "susubukan kong matuto." Bahagyang ngumiti si Lirael at sa unang pagkakataon ay may bakas ng pag-asa sa kanyang mukha. Sa labas ng bulwagan, ang mga bituin sa langit ng kaharian ay nagliwanag ng mas maliwanag na tila may inaabangang pagbabago. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, sa isang lugar na hindi nararating ng liwanag ng kaharian, may isang aninong tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa madilim na hangin, at ang kanyang presensya ay nagdadala ng malamig na pangamba. Sa wakas, bulong ng anino, nagbalik na ang dugo ng tagapamagitan. At sa kanyang tinig ay may pangakong kaguluhan na hindi pa nararamdaman ng kaharian ng mga engkanto. Lumipas ang ilang sandali matapos ang pagpupulong ng konseho. Ngunit nanatiling mabigat ang damdamin ni Amara. Ang mga salitang kanyang narinig ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Dugo ng tagapamagitan, kapalaran, at tungkulin. Sa kabila ng kanyang pagnanais na makabalik agad sa mundo ng mga tao, alam niyang kailangan niyang harapin ang bagong realidad na kanyang kinasadlakan. Pinangunahan siya ni Lirael palabas ng bulwagan.
Tahimik silang naglakad sa isang landas na napapalibutan ng mga punong may dahong kumikislap na kulay bughaw at pilak. Ang hangin ay malamig, ngunit may dalang kakaibang katahimikan na tila nakapapawi ng isipan. Hindi ko inaasahan ang lahat ng ito, wika ni Amara habang naglalakad. Pakiramdam ko ay unti-unting naglalaho ang mundong kinagisnan ko. Hindi nawawala ang pinagmula ng isang tao, sagot ni Lirael. Ngunit may mga pagkakataon na pinipili tayo ng kapalaran na tahakin ng landas na hindi natin hiniling. Napatingin si Amara sa paligid. Sa di kalayuan ay may mga nilalang na nag-aalaga ng mga halamang tila humihinga, habang ang iba naman ay naglalakad sa ibabaw ng tubig na parang lupa lamang ito. Gaano katagal ako kailangang manatili rito? Tanong niya. Hindi ko masasabi ng tiyak, tugon ni Lirael. Ang pagbubukas ng hangganan ng dalawang mundo ay nakadepende sa balanse ng kalikasan. Ngunit habang narito ka, kailangan mong matutong pangalagaan ang sarili mo. Hindi ako mandirigma, sagot ni Amara. Higit pa roon ang kailangan mo, mahinahong wika ni Lirael. Kailangan mong maunawaan ang ugnayan ng iyong dugo sa kalikasan. Huminto sila sa harap ng isang malawak na hardin. Ang lupa rito ay natatakpan ng maliliit na halamang nagliliwanag na parang mga alitaptap. Sa gitna ng hardin ay may maliit na lawa na ang tubig ay tila salamin. Ngunit ang ilalim nito ay naglalaman ng mga gumagalaw na liwanag. Dito magsisimula ang iyong pagsasanay, sabi ni Lirael. Napakunot ang noo ni Amara. Ano ang kailangan kong gawin? Lumapit si Lirael sa gilid ng lawa at inabot ang kamay nito patungo sa tubig. Sa sandaling mahawakan niya ito, nagkaroon ng banayad na alon na kumalat sa buong lawa. Ang unang hakbang ay ang pakikinig. Paliwanag nito. Ang dugo ng tagapamagitan ay may kakayahang marinig ang tinig ng kalikasan. Lumapit si Amara at nagkatubiling lumuhod sa tabi ng lawa. Ilagay mo ang iyong kamay sa tubig, utos ni Lirael. Dahan-dahan niyang ginawa ang sinabi. Nang maramdaman niya ang tubig, agad siyang kinilabutan. Ang tubig ay hindi malamig ni mainit. Tila buhay ito at tumutugon sa kanyang haplos. Ipikit mo ang iyong mga mata, sabi ni Lirael. Tumunod si Amara. Sa una ay puro katahimikan lamang ang kanyang narinig. Ngunit, habang lumilipas ang sandali, may mahihinang tunog na unti-unting lumalakas. Ang pag-agos ng tubig, ang paggalaw ng mga dahon, at ang banayad na tibok na tila nagmumula sa lupa. Napamulagat siya. May naririnig ako, bulong niya. Hayaan mong pumasok ang tinig sa iyong isipan, sagot ni Lirael. Muling pumikit si Amara. Sa pagkakataong iyon, hindi lamang tunog ang kanyang naramdaman. Nakita niya sa kanyang isipan ang mga imahe ng mga ugat ng puno na gumagapang sa ilalim ng lupa, ang pagdaloy ng tubig sa pagitan ng mga bato at ang pag-usbong ng mga bagong halaman. Biglang napaatras si Amara at napahawak sa dibdib. Napakalakas, hingal niyang sabi. Hindi ka pa sanay, tugon ni Lirael. Ngunit ang kakayahang iyon ay likas sa iyo. Tahimik siyang nakatingin kay Amara, tila pinagmamasdan ang bawat reaksyon nito. Hindi ko maintindihan kung bakit ako, wika ni Amara habang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ang kapangyarihan ay hindi laging ibinibigay sa mga naghahanap nito, sagot ni Lirael. Minsan, ito ay ipinagkakaloob sa mga may kakayahang magdala ng balanse. Bago pa makapagsalita si Amara, biglang nagbago ang kulay ng tubig sa lawa. Ang malinaw nitong anyo ay naging bahagyang maitim, na tila may aninong dumadaan sa ilalim nito. Napakunot ang noo ni Lirael. May problema, mahina nitong sabi. Anong nangyayari? Tanong ni Amara habang nakatingin sa lawa.
Hindi agad sumagot si Lirael. Sa halip, inilubog nito ang kamay sa tubig at pumikit. Ilang sandali ang lumipas bago ito muling nagmulat ng mata. At sa pagkakataong iyon, ay bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. May bahagi ng kagubatan na unti-unting namamatay, sabi nito. Namamatay? Ulit ni Amara. May puwersang sumisira sa ugnayan ng lupa, tubig, at hangin. Hindi pa namin alam kung saan ito nagmumula. Biglang naalala ni Amara ang aninong nakita sa kanyang pangitain sa bulwagan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan. May kaugnayan ba ito sa sinabi ng konseho? Tanong niya. Tumango si Lirael. Posible. Tahimik silang nagmasid sa lawa habang ang maitim na anino ay unti-unting naglalaho. Ngunit, ang bakas nito ay nanatiling parang bahid sa malinaw na tubig. Kung totoo ang hinala ng konseho, patuloy ni Lirael, ang pagbabalik ng iyong dugo sa kaharian ay maaaring hindi nagkataon. Naramdaman ni Amara ang bigat ng responsibilidad na tila ipinapasa sa kanya, kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kanyang papel. Ayoko ng gulo, mahina niyang sabi. Ang gusto ko lamang ay makabalik sa tahimik na buhay kasama ang aking ina. Hindi agad sumagot si Lirael. Sa halip, tumingin ito sa langit ng kaharian na unti-unting nagbabago ang kulay mula pilak patungong bughaw. May mga pagkakataon na ang katahimikan ay kailangang ipaglaban. Sagot nito. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayan ang isang maliit na nilalang na nagmamasid mula sa likod ng mga halamang kumikislap. Ito ay may hugis na parang bata, ngunit ang kanyang mga mata ay kulay itim na walang liwanag. Tahimik itong naglaho at naglaho sa hangin, na tila may dalang balita para sa kung sino mang nagtatago sa dilim. Samantala, pumaling si Lirael kay Amara. Magpapahinga ka muna, sabi nito. Ang unang araw ng iyong pagsasanay ay nagsisimula pa lamang. Tumango si Amara. Bagamat ramdam niya ang pagod at bigat ng kanyang isipan, habang naglalakad sila pabalik sa palasyong yari sa liwanag at kahoy, hindi niya maiwasang lingunin ng lawa. May pakiramdam siyang ang katahimikan nito ay panandalian lamang, na may mas malalim na lihim na unti-unting lalabas. At sa kalaliman ng kagubatan, kung saan ang liwanag ng kaharian ay hindi umaabot, may isang presensyang patuloy na lumalakas, naghihintay sa tamang sandali upang tuluyang sirain ang balanse ng dalawang mundo. Nagising si Amara sa isang silid na may banayad na liwanag na tila sumisilip mula sa mga dingding ng kristal. Hindi niya matiyak kung umaga o gabi sa kaharian ng mga engkanto, sapagkat ang langit dito ay palaging may halong kulay ng takip-silim at bituin. Ngunit dama niya ang pagod sa kanyang katawan, tila ang kanyang isipan ay naglakbay sa mas malalim na lugar habang siya ay natutulog. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa pintanang yari sa malinaw na kristal. Mula roon ay nakita niya ang malawak na tanawin ng kaharian. Ang mga punong kumikislap, ang mga ilog na tila nagliliwanag, at ang mga nilalang na tahimik na gumagalaw sa pagitan ng mga halaman. Sa kabila ng kagandahan ng kanyang nasasaksihan, hindi mawala sa kanyang dibdib ang pangungulila. Ang alaala ng kanyang ina ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Naisip niya kung ano na ang kalagayan nito, kung patuloy ba siyang hinahanap o kung may pag-asa pa ba itong makita siyang muli. Biglang kumatok ang pintuan ng silid. Pumasok si Lirael, dala ang isang maliit na sisidlang yari sa pilak. Magandang paggising, mahinahon nitong bati. Hindi ko alam kung anong oras na, sagot ni Amara habang pilit nang ngumiti. Ang oras dito ay hindi sinusukat tulad sa mundo ninyo, paliwanag ni Lirael. Ngunit, maaari mong isipin
na nagsisimula pa lamang ang panibagong araw. Inabot nito ang sisidlan kay Amara. Sa loob nito ay may malinaw na likido na kumikislap na parang hamog. Inumin mo ito. Makakatulong ito upang mapalakas ang iyong katawan habang ikaw ay nag-aangkop sa enerhiya ng kaharian. Nag-alangan si Amara, ngunit tinanggap niya ang sisidlan. Nang malasahan niya ang laman nito, nakaramdam siya ng kakaibang sigla na agad dumaloy sa kanyang katawan. "Salamat," sabi niya. Tahimik na tumango si Lirael bago tumingin sa labas ng bintana. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha na hindi nakaligtas sa paningin ni Amara. "May problema ba?" tanong niya. "May mga pagbabago sa kagubatan," sagot ni Lirael. "May mga bahagi ng kaharian na unti-unting nawawala ng liwanag." Naalala ni Amara ang lawa na kanilang pinuntahan noong nakaraang araw. Ang maitim na anino sa tubig ay muling sumagi sa kanyang isipan. "May kaugnayan ba iyon sa puwersang sumisira sa balanse?" tanong niya. "Posible," tugon ni Lirael. "At kailangan nating alamin kung saan ito nagmumula." Tahimik na napaisip si Amara. Hindi niya lubos maisip kung paano siya makakatulong sa problemang hindi niya palubos na uunawaan. "May ipapakita ako sa iyo," sabi ni Lirael. "Sumama ka sa akin." Lumabas sila ng silid at muling naglakad sa mahahabang pasilyo ng palasyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang direksyon ay patungo sa isang bahagi ng kaharian na hindi pa napupuntahan ni Amara. Habang naglalakad sila, napansin niya na unti-unting nagbabago ang kapaligiran. Ang mga punong dati ay kumikislap ngayon ay tila bahagyang maputla. Ang hangin ay hindi na kasing banayad tulad ng dati. Huminto sila sa isang malawak na lugar na napapalibutan ng matataas na puno. Sa gitna nito ay may isang punong mas malaki kaysa sa iba. Ang mga sanga nito ay malalapad, ngunit ang ilang dahon nito ay nagiging kulay abo. "Ito ang pusod ng kagubatan," paliwanag ni Lirael. "Dito nagmumula ang lakas na nagpapanatili ng balanse sa aming kaharian." Lumapit si Amara at pinagmasdan ng puno. May kakaibang lungkot na tila nagmumula rito. Nang marahan niyang hinawakan ang balat ng puno, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Napaatras siya habang hinihingal. "Ano iyon?" tanong niya. "Sinubukan ng puno na makipag-ugnayan sa iyo," sagot ni Lirael. "Nararamdaman nito ang iyong dugo." Muling lumapit si Amara, ngunit sa pagkakataong ito ay mas maingat siya. Ipinit niya ang kanyang mga mata at marahang inilapat ang kanyang palad sa puno. Agad siyang napasok ng mga imahe. Mga ugat na natutuyo. Mga dahadahong nalalagas ng wala sa panahon. At isang makapal na anino na unti-unting kumakain sa liwanag ng kagubatan. Napasinghap siya at napahawak sa braso ni Lirael. "May nagtatangkang sirain ng punong ito," sabi niya. Nanginginig ang tinig. Napakunot ang noo ni Lirael. "Nakikita mo ba kung sino ang may gawa nito?" Umiling si Amara. "May presensya, ngunit hindi ko naninag." Tahimik silang nagmasid sa puno. Sa kabila ng laki at lakas nito, malinaw na may nangyayaring hindi pangkaraniwan. Ang pusod ng kagubatan ay konektado sa buong kaharian, paliwanag ni Lirael. Kapag ito ay tuluyang nanghina, mawawala ang balanse ng aming mundo. Naramdaman ni Amara ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit siya ang may kakayahang makaramdam ng sakit ng puno, ngunit alam niyang hindi iyon basta nagkataon. Habang nag-uusap sila, may narinig silang mahinang pagkaluskos mula sa likod ng mga puno. Agad naging alerto si Lirael. "Lumapit ka sa akin!" bulong nito. Sumunod si Amara. Mula sa anino ng kagubatan ay may unti-unting lumabas na nilalang. Ito ay kahawig ng isang bata.
ngunit ang balat nito ay maputla at ang mga mata nito ay itim na tila walang buhay. Isa itong bantay anino. Mahina ngunit mariing sabi ni Lirael. Tumigil ang nilalang sa ilang hakbang ang layo sa kanila. Hindi ito nagsasalita, ngunit malinaw na may intensyon itong nagmamasid. Ano ang pakay mo? Tanong ni Lirael habang inilalagay ang sarili sa harap ni Amara. Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, itinuro nito si Amara gamit ang mahabang daliri. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Amara ng malamig na hangin na tila pumalibot sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim at narinig niya ang isang pabulong na tinig sa kanyang isipan. Ang dugo ay bumalik at ang kadiliman ay susunod. Napapikit si Amara at napahawak sa ulo. Biglang nagliwanag ang palad ni Lirael. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula rito at tumama sa nilalang. Sa isang iglap, naglaho ito na parang usok na tinangay ng hangin. Tahimik na bumalik ang katahimikan sa kagubatan, ngunit nanatili ang bigat ng hangin sa paligid. Ano yon? Tanong ni Amara habang pilit pinapakalma ang sarili. Isang espiya, sagot ni Lirael. May puwersang nagmamasid sa iyong pagdating. Sa akin? Tanong ni Amara, halatang nababalot ng takot. Hindi lamang sa iyo, tugon ni Lirael. Sa dugo na iyong taglay. Napatingin si Amara sa pusod ng kagubatan. Ang mga dahon nitong kumikislap ay tila unti-unting nawawalan ng liwanag. Kung totoo ang sinasabi ninyo, sabi niya, hindi lamang ang kaharian ninyo ang nasa panganib, pati ang mundo ng mga tao. Tahimik na tumango si Lirael. Sa di kalayuan, ang hangin ay bahagyang nagbago. Ang mga dahon ay nagsimulang kumaluskos na tila may paparating na bagyo. Isang bagyong hindi gawa ng kalikasan, kundi ng puwersang matagal nang natutulog at ngayoy unti-unting nagigising. At sa kailaliman ng dilim, may isang presensyang nakangiti. Nasisiyahan sa bawat hakbang na inilalapit ang dalawang mundo sa isang panganib na maaaring hindi na mapigilan. Nanatiling tahimik ang paligid ng pusod ng kagubatan matapos maglaho ang bantay anino. Ang hangin ay tila bumigat at ang dating banayad na liwanag ng mga dahon ay bahagyang kumupas. Hindi maalis sa isip ni Amara ang malamig na tinig na narinig niya. Ang paalala tungkol sa dugong bumalik at sa kadilimang susunod. Hindi iyon karaniwang nilalang, mahinang sabi ni Amara, habang nakatitig pa rin sa direksyon kung saan naglaho ang bantay anino. Higit pa roon, tugon ni Lirael, ang mga bantay anino ay nililikha lamang kapag may makapangyarihang puwersang nais magmanman ng hindi nahahalata. Napahawak si Amara sa kanyang mga palad. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ibig sabihin, may nagmamasid sa akin. Mula pa noong dumating ako rito, malaki ang posibilidad, sagot ni Lirael. At hindi natin alam kung ano ang tunay na layunin nila. Tahimik silang naglakad pabalik sa palasyo. Habang tinatahak nila ang landas, napansin ni Amara ang mas malinaw na pagbabago sa kagubatan. Ang ilang halamang dati ay kumikislap ay nananatiling maputla. At ang tunog ng hangin ay tila may dalang lungkot. Bakit pakiramdam ko ay ako ang dahilan ng lahat ng ito? Tanong ni Amara matapos ang mahabang katahimikan. Huminto si Lirael at tumingin sa kanya. Hindi ikaw ang sanhi, mariin nitong sabi. Ngunit, maaaring ikaw ang susi upang mapigilan ito. Hindi sumagot si Amara. Alam niyang nais lamang siyang palakasin ng engkanto. Ngunit, hindi niya mapigilang maramdaman ang bigat ng responsibilidad na unti-unting dumadagan sa kanyang balikat.
Pagbalik nila sa palasyo, sinalubong sila ng ilang nilalang na tila nagmamadali. Ang kanilang mga mukha ay may bakas ng pag-aalala at ang kanilang mga bulungan ay puno ng pangamba. May nangyayari sa hilagang bahagi ng kagubatan, sabi ng isa sa kanila kay Lirael. May mga punong biglang natutuyo. Bahagyang tumango si Lirael. Ipapaalam ko ito sa konseho. Lumipat ang tingin nito kay Amara. Kailangan mong magpahinga. Ang iyong kakayahan ay nagsisimula pa lamang magising. At ang sobrang paggamit nito ay maaaring magdulot ng panganib sa iyo. Hindi na nakipagtalo si Amara. Ramdam niya ang pagod na tila sumisiksik sa kanyang katawan. Pagbalik niya sa kanyang silid, agad siyang naupo sa gilid ng higaan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kumikislap na kisame habang ang kanyang isipan ay puno ng tanong tungkol sa kanyang pinagmulan, sa kaharian, at sa puwersang nagbabanta sa dalawang mundo. Hindi niya namalayan ang pagdating ng antok hanggang sa unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi nagdala ng kapahingahan. Natagpuan niya ang sarili sa gitna ng isang kagubatang nasusunog. Ang apoy ay hindi kulay pula kundi maitim na tila kumakain sa liwanag. Ang mga puno ay nagkakalasog-lasog habang ang hangin ay puno ng abo. Tumakbo si Amara sa pagitan ng mga nagliliyab na sanga. May tao ba rito? Sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay tila nilamon ng hangin. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang figura na nakatalikod. Ito ay nakasuot ng mahabang balabal na tila gawa sa anino. Sino ka? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. Hindi agad sumagot ang figura. Ngunit nang lumingon ito, nanlaki ang mga mata ni Amara. Ang mukha nito ay tila kahawig ng kanyang sarili. Ngunit ang mga mata nito ay kulay itim na walang liwanag. Hindi mo mapipigilan ng pagbabalik. Sabi ng figura sa tinig na malamig at walang emosyon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amara. Nanginginig ang tinig. Ang dugo na iyong taglay ay hindi lamang para sa balanse, sagot ng anino. Ito ay susi sa pagbukas ng pinto na matagal nang isinara. Unti-unting lumapit ang figura. Sa bawat hakbang nito ay tila lumalakas ang apoy sa paligid. Kapag nagising ang kapangyarihan mo, patuloy nito, pipiliin mo kung alin ang mananatiling buhay, ang mundo mo o ang kaharian ng engkanto. Hindi totoo yon, mariing sagot ni Amara. Hindi ako pipili ng kapahamakan, ngunit ngumiti ang figura. Isang ngiting walang init. Ang kapalaran ay hindi palaging nagbibigay ng pagpipilian. Biglang gumuho ang lupa sa ilalim ni Amara. Nahulog siya sa kailaliman habang ang apoy ay unti-unting nagiging kadiliman. Napabalikwas siya ng bangon. Hingal na hingal si Amara habang nakaupo sa higaan. Ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis. At ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok si Lirael. Halatang nagmamadali. Naramdaman ko ang pag-alon ng enerhiya mula sa iyong silid, sabi nito. Ano ang nangyari? Ikinuwento ni Amara ang kanyang panaginip. Bawat detalye ng kagubatang nasusunog at ang figurang kahawig niya. Habang nakikinig si Lirael, unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. Hindi iyon karaniwang panaginip, sabi nito. Ang mga tagapagmana ng dugong tagapamagitan ay madalas nakakakita ng pangitain kapag may paparating na panganib. Sa panaginip, sinabi niyang kailangan kong pumili kung aling mundo ang mabubuhay. Mahina, ngunit malinaw na wika ni Amara. Posible ba iyon? Hindi agad sumagot si Lirael. Ang katahimikan nito ay sapat na upang magdulot ng kaba sa dalaga.
May mga sinaunang propesiya, sagot nito sa wakas, na nagsasabing darating ang panahon na ang tagapamagitan ay haharap sa desisyong maaaring magbago sa kapalaran ng dalawang mundo. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kumot. Hindi ko kayang gawin yon, bulong niya. Lumapit si Lirael at marahang inilapag ang kamay sa kanyang balikat. Hindi pa dumarating ang sandaling iyon, sabi nito. At hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Tahimik na tumango si Amara, ngunit ang takot ay nananatiling nakaukit sa kanyang dibdib. Sa labas ng palasyo, ang langit ng kaharian ay bahagyang nagdilim. At ang mga bituing dati ay kumikislap ng payapa ay tila nanginginig sa malamig na hangin. Sa kailaliman ng kagubatan, ang presensyang nagmamasid ay muling nagpakita. Sa harap nito ay nakaluhod ang bantay aninong muling nabuo mula sa usok. Handa na ba siya? Tanong ng nilalang na nakatago sa dilim. Ang kapangyarihan ay nagsisimula ng magising, sagot ng bantay anino. Unti-unting ngumiti ang nilalang at ang paligid nito ay napuno ng maitim na liwanag. Magaling, bulong nito. Kapag dumating ang tamang oras, ang tagapamagitan mismo ang magbubukas ng pintuan para sa ating pagbabalik. At sa katahimikan ng kagubatan, nagsimulang gumalaw ang mga anino. Naghahanda sa isang digmaang maaaring magwasak sa dalawang mundong matagal nang pinaghihiwalay ng kapalaran. Hindi agad nakatulog muli si Amara matapos ang kanyang panaginip. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng higaan, nakatitig sa sahig na tila hinahanap ang sagot sa mga tanong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang mga salitang binitawan ng figurang kahawig niya ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Ang pagpili sa pagitan ng dalawang mundo. Sa kabilang bahagi ng silid, tahimik na nakatayo si Lirael. Hindi ito agad nagsalita, ngunit ramdam ni Amara ang presensya nito. Tila isang bantay na nagmamasid at naghihintay sa tamang sandali upang magsalita. Hindi mo kailangang akuin ang lahat ng ito ng mag-isa, sa wakas ay sabi ng engkanto. Napabuntong hininga si Amara. Paano ako magiging handa sa isang bagay na hindi ko nauunawaan? Lumapit si Lirael at tumingin sa kanya ng may matinding pagseryoso. Ang takot ay hindi kahinaan, sabi nito. Ito ay paalala na may mahalaga kang pinoprotektahan. Tahimik na napatingin si Amara sa kanyang mga kamay. Naisip niya ang kanyang ina. Ang mga gabing magkasama silang naghahapunan, ang simpleng pagtawa, at ang payapang buhay na tila napakalayo na ngayon. Kung kailangan kong harapin ang kapalaran na ito, wika niya, gusto kong maging handa. Turuan mo ako. Bahagyang ngumiti si Lirael, tila nakaramdam ng paggalang sa desisyon ng dalaga. Kung gayon, magsisimula tayo sa mas malalim na pagsasanay, sagot nito. Dinala siya ni Lirael sa isang lugar sa loob ng harian na hindi pa niya napupuntahan. Ang lugar ay isang malawak na kapatagan na napapalibutan ng malalaking bato na may mga sinaunang ukit. Ang lupa rito ay tila kumikislap sa ilalim ng kanilang mga paa at ang hangin ay may dalang kakaibang enerhiya. Ito ang lupang saksi, paliwanag ni Lirael. Dito sinusubok ang kakayahan ng mga nilalang na may ugnayan sa kalikasan. Napalingon si Amara sa paligid. May pakiramdam siyang ang mismong lupa ay nagmamasid sa kanya. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Makinig, tulad ng ginawa mo sa lawa, sagot ni Lirael. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan mong makipag-ugnayan sa lupa mismo. Lumuhod si Amara sa gitna ng kapatagan. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga palad sa lupa at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa una ay wala siyang naramdaman. Ngunit habang lumilipas ang sandali, may mahihinang tibok na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang tibok ay unti-unting lumalakas
hanggang sa maramdaman niya ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Nakakita siya ng mga larawan sa kanyang isipan. Mga ugat ng puno na kumikilos, mga hayop na naglalakad sa ibabaw ng lupa, at ang malawak na sistema ng buhay na konektado sa bawat ibla ng kalikasan. Ngunit kasabay ng mga larawang iyon ay may isa pang tanawin na unti-unting lumilitaw. Isang bahagi ng lupa na nagiging itim. Ang mga ugat ay natutuyo at nabibitak, at ang enerhiya ng kalikasan ay tila hinihigop ng isang hindi nakikitang puwersa. Napasinghap si Amara at napaatras. "Nararamdaman mo ba ang pagkasira?" tanong ni Lirael. Tumango si Amara. Nanginginig ang tinig. "Parang may kumakain sa buhay ng lupa." "Subukan mong pigilan ito," utos ni Lirael. Nanlaki ang mga mata ni Amara. "Hindi ko alam kung paano." "Hayaan mong dumaloy ang enerhiya ng iyong dugo," paliwanag nito. "Hindi mo kailangang kontrolin. Kailangan mo lamang pahintulutan itong gumalaw." Muling inilapat ni Amara ang kanyang mga palad sa lupa. Ipinit niya ang kanyang mga mata at sinubukang alalahanin ang pakiramdam ng buhay na kanyang naramdaman kanina. Unti-unting may init na dumaloy mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga kamay. Ang lupa sa kanyang harapan ay bahagyang nagliwanag at ang mga bitak na itim ay tila bahagyang nagsara. Ngunit kasabay nito ay nakaramdam siya ng matinding pagod. Para bang may bahagi ng kanyang lakas ang hinihigop ng lupa. Napabagsak siya sa tuhod. Agad siyang inalalayan ni Lirael. "Tapat na," sabi nito. Hingal na hingal si Amara habang pilit binabawi ang kanyang lakas. "Bakit parang nawawala ang lakas ko?" tanong niya. "Dahil hindi mo pa kontrolado ang iyong kakayahan," sagot ni Lirael. "Kapag ginamit mo ito ng walang sapat na gabay, maaaring ikaw ang maubos." Tahimik na tumango si Amara habang pinipilit bumangon. Habang nagpapahinga sila sa gilid ng kapatagan, biglang naramdaman ni Amara ang kakaibang paglamig ng hangin. Ang liwanag sa paligid ay bahagyang nagdilim, at ang lupa ay tila bahagyang kumilos. "May paparating," mahina ngunit alertong sabi ni Lirael. Sa pagitan ng mga malalaking bato, may mga aninong unti-unting lumitaw. Hindi lamang isa, kundi 3. Ang kanilang mga katawan ay tila gawa sa usok at kadiliman, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa maputlang liwanag. "Muling dumating ang mga bantay anino," sabi ni Lirael, habang inilalagay ang sarili sa harap ni Amara. Hindi umatras si Amara sa pagkakataong iyon. Sa halip, nanatili siyang nakatayo sa likod ng engkanto. Bagamat nararamdaman niya ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. "Hinahanap namin ang dugo ng tagapamagitan," sabay-sabay na bulong ng mga nilalang. "Hindi ninyo siya makukuha," mariing sagot ni Lirael. Biglang sumugod ang isa sa mga anino. Itinaas ni Lirael ang kanyang kamay, at isang matinding sinag ng liwanag ang tumama sa nilalang. Naglaho ito sa hangin. Ngunit ang dalawa pa ay patuloy na lumalapit. "Amara, umatras ka!" utos ni Lirael. Ngunit bago pa siya makagalaw, naramdaman ni Amara ang biglang pag-init ng kanyang dibdib. Ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay bahagyang nagliwanag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit inilapat niya ang kanyang kamay sa lupa, tulad ng ginawa niya sa pagsasanay. Sa sandaling iyon, may liwanag na sumabog mula sa kanyang palad. Ang lupa ay naglabas ng manipis na ugat na gawa sa liwanag na bumalot sa 2 bantay anino. Naghiyawan ang mga nilalang habang unti-unti silang naglaho. Biglang nanahimik ang paligid. Napatitig si Amara sa kanyang kamay, hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. "Hindi ko sinasadya," bulong niya. Lumapit si Lirael at pinagmasdan siya ng may halong pagtataka at paghanga. "Hindi iyon basta aksidente," sabi nito. "Iyon ang unang pagkakataon na
na ginamit mo ang kapangyarihan ng lupa upang ipagtanggol ang sarili mo. Unti-unting bumigat ang paghinga ni Amara habang ang pagod ay muling dumaloy sa kanyang katawan. Napaupo siya sa lupa. "Natakot ako," sabi niya. "Ang katapangan ay hindi kawalan ng takot," tugon ni Lirael. "Ito ay ang kakayahang kumilos sa kabila nito." Tahimik na tumingin si Amara sa kapatagan. Sa kabila ng kanyang pagod, may kakaibang damdamin ang sumibol sa kanyang dibdib. Isang halo ng pag-asa at pangamba. Sa di kalayuan, sa kailaliman ng kagubatan na hindi naaabot ng liwanag ng kaharian, naramdaman ng presensyang nagmamasid ang biglaang pagputok ng enerhiya. Mas mabilis siyang natututo kaysa sa inaasahan. Bulong nito. Sa paligid nito ay may mga aninong gumagalaw na tila mga alon sa madilim na dagat. "Patuloy ninyo siyang subukan," utos nito sa mga bantay anino. "Kapag siya ay ganap ng nagising, doon natin sisimulan ang tunay na pagbubukas ng pintuan." Unti-unting naglaho ang mga anino sa dilim, dala ang utos ng nilalang na matagal nang naghihintay sa pagbabalik ng dugong maaaring magdala ng kapahamakan o kaligtasan sa dalawang mundong magkaagapay sa kapalaran. Lumipas ang ilang sandali matapos ang kanilang engkwentro sa mga bantay anino. Bagamat nagtagumpay si Amara sa paggamit ng kanyang kakayahan, hindi pa rin nawawala ang pagod at pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Habang naglalakad sila ni Lirael pabalik sa palasyo, ramdam niya ang bahagyang pananakit ng kanyang katawan na tila nagpapaalala sa kanya na ang kapangyarihang kanyang ginagamit ay may kapalit. Tahimik ang paligid ng kaharian, ngunit ang katahimikan ay may halong tensyon. Ang mga nilalang na kanilang nadaraanan ay mas maingat ang kilos at ang kanilang mga bulungan ay puno ng pangamba. "Napansin mo ba ang pagbabago sa kanila?" tanong ni Amara habang pinagmamasdan ang ilang nilalang na tila nagmamadali. "Oo," sagot ni Lirael. Ramdam nila ang paglapit ng panganib kahit hindi pa nila nakikita. Huminto si Lirael sa isang sangandaan ng landas. Sa kaliwa ay ang pamilyar na daan pabalik sa palasyo, ngunit sa kanan ay may landas na napapalibutan ng mababang puno. May makukulay na bulaklak. "May nais akong ipakita sa iyo," sabi nito. Sumunod si Amara. Bagamat pakas sa kanyang mukha ang pagod. Tinahak nila ang landas hanggang sa makarating sila sa isang malawak na hardin na puno ng iba't ibang uri ng halaman. Ang mga bulaklak dito ay may kakaibang liwanag at ang hangin ay may dalang banayad na himig na tila nagmumula sa mga dahon. "Ito ang hardin ng mga alaala," paliwanag ni Lirael. Napalingon si Amara sa paligid. "Ano ang kahalagahan ng lugar na ito?" "Dito nakaimbak ang mga alaala ng kaharian," sagot nito. "Ang bawat halaman ay naglalaman ng kwento ng nakaraan, mga tagumpay, kabiguan, at mga pangakong iniwan ng mga nauna sa amin." Lumapit si Amara sa isang bulaklak na kulay bughaw. Nang marahan niya itong hinawakan, bigla siyang nakakita ng isang pangitain. Mga engkantong nagsasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagdiriwang ng isang tagumpay na hindi niya lubos maunawaan. Napaatras siya, gulat sa kanyang nasaksihan. "Hindi mo kailangang matakot," sabi ni Lirael. "Ang hardin ay tumutugon lamang sa mga may kakayahang makaramdam ng mga aala-ala." Tahimik na naglakad si Amara sa gitna ng hardin. Ang bawat halamang kanyang nadadaanan ay tila may sariling kwento. Ngunit sa gitna ng hardin ay may isang punong naiiba sa iba. Ang mga dahon nito ay kulay pilak at ang mga sanga nito ay may nakasabit na maliliit na kristal na kumikislap sa liwanag. Ang punong iyon, sabi ni Lirael, ay naglalaman ng mga alaala ng mga tagapamagitan. Napahinto si Amara.
May karapatan akong makita ang mga iyon? Tanong niya. Tumango si Lirael. Kung handa ka. Dahan-dahang lumapit si Amara sa puno. Ramdam niya ang kakaibang paghila ng enerhiya mula rito. Marahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa puno at agad siyang napasok ng malakas na liwanag. Natagpuan niya ang sarili sa isang tanawin na tila mula sa nakaraan. Isang dalagang nakasuot ng puting kasuotan ang nakatayo sa gilid ng kagubatan. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay itim at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Sa kanyang harapan ay isang lalaking may anyong kahawig ng mga engkanto. Ang kanyang mga mata ay kulay esmeralda at ang kanyang presensya ay puno ng liwanag. Hindi ako maaaring manatili, sabi ng dalaga habang pinipigilan ng luha. Ang kaharian ay nangangailangan sa iyo, sagot ng engkanto. Ngunit ang aking puso ay nasa mundo ng mga tao, tugon ng dalaga. Naramdaman ni Amara ang sakit sa bawat salitang binibigkas ng babae. Na tila ang emosyon nito ay dumadaloy sa kanyang sariling dibdib. Ano ang mangyayari sa balanse? Tanong ng engkanto. Darating ang panahon na may magbabalik, sabi ng dalaga. Ang dugo ay magpapatuloy at ang tungkulin ay hindi mawawala. Unti-unting naglaho ang tanawin at bumalik si Amara sa hardin. Napahawak siya sa puno habang hinihingal. Iyon ba ang aking ninuno? Tanong niya. Oo, sagot ni Lirael. Siya ang huling tagapamagitan na kusang pumili na mamuhay sa mundo ng tao. Tahimik na napatingin si Amara sa puno. Pareho kami ng kinakaharap, bulong niya. Ang pagpili sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi mo pa kailangang magpasya, sabi ni Lirael. Ngunit mahalagang malaman mo ang pinagdaanan ng iyong angkan. Habang nag-uusap sila, biglang nagbago ang himig ng hangin sa hardin. Ang banayad na musika mula sa mga dahon ay napalitan ng mabigat na tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Napakunot ang noo ni Lirael. May nangyayari, sabi nito. Sa isang sulok ng hardin, ang ilang halaman ay unti-unting kumupas ang liwanag. Ang mga bulaklak ay nagsimulang malaglag kahit hindi pa oras ng kanilang pagkalanta. Lumapit si Amara at marahang hinawakan ng isa sa mga halaman. Agad siyang nakaramdam ng malamig na enerhiya na tila sumisipsip sa buhay nito. Ang parehong puwersa, bulong niya. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon sa hardin ay nagsimulang umikot sa paligid nila. Mula sa gitna ng umiikot na hangin ay may unti-unting lumitaw na figura. Ito ay mas malinaw kaysa sa mga bantay anino na kanilang nakita noon. Ang anyo nito ay tila humano, ngunit ang katawan nito ay gawa sa makapal na kadiliman. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa maputlang liwanag. Ang tagapagmana, sabi nito sa malamig na tinig. Agad na tumayo si Lirael sa harap ni Amara. Hindi ka maaaring pumasok sa hardin ng mga alaala, ring sabi nito. Ngunit tumawa ang nilalang. Isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng kuweba. Hindi ako naparito upang makipaglaban, sabi nito. Napaparito ako pang magpaalala. Napatingin si Amara sa nilalang, kahit ramdam niya ang takot na bumabalot sa kanya. Ano ang nais mong sabihin? Tanong niya. Bahagyang yumuko ang nilalang na tila nagbibigay galang sa kanya. Ang mga alaala ng iyong angkan ay puno ng sakripisyo, sabi nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakripisyo ay hindi may iwasan. Umalis ka rito, utos ni Lirael habang ang kanyang palad ay nagsimulang magliwanag. Darating ang sandali, patuloy ng nilalang, na ang liwanag at kadiliman ay magtatagpo sa iyong puso. At kapag nangyari iyon, ang iyong desisyon ang magtatakda sa kapalaran ng dalawang mundo. Biglang naglaho ang nilalang na parang hinigop ng hangin. Nanatiling tahimik ang hardin, ngunit ang liwanag ng ilang halaman
ay hindi na bumalik sa dati nitong ningning. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Pilit pinapakalma ang kanyang paghinga. Hindi ito matatapos ng payapa, hindi ba? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lirael. Ngunit ang katahimikan nito ay sapat na sagot. Sa itaas ng hardin, ang mga kristal na nakasabit sa punong pilak ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag na tila babala sa paparating na unos. At sa kailaliman ng kadiliman na hindi naaabot ng liwanag ng kaharian, ang presensyang nagmamasid ay nakangiti. Nasisiyahan sa bawat hakbang na inilalapit si Amara sa kapalarang matagal nang inihanda para sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Amara matapos ang kanilang engkwentro sa nilalang sa hardin ng mga alaala. Ang bawat salita ng nilalang ay tila nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Habang naglalakad sila ni Lirael palabas ng hardin, ang dating banayad na himig ng hangin ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Mas lumalakas ang loob ng puwersang iyon, sabi ni Lirael habang seryosong pinagmamasdan ang paligid. Hindi na ito basta nagpapadala lamang ng mga bantay anino. Napahawak si Amara sa kanyang braso, pilit pinipigil ang panginginig ng kanyang katawan. Pakiramdam ko, kilala niya ako, mahina niyang sabi. Huminto si Lirael at tumingin sa kanya. Hindi lamang ikaw ang kanyang kinikilala. Kinikilala niya ang kapangyarihang dala ng iyong dugo. Hindi na nakasagot si Amara. Sa kabila ng kanyang takot, may bahagi sa kanyang sarili na nais maunawaan kung bakit tila may malalim na ugnayan ang nilalang sa kanyang kapalaran. Pagbalik nila sa palasyo, agad silang ipinatawag ng konseho. Ang bulwagan ay mas madilim kaysa sa karaniwan, at ang liwanag ng mga kristal sa dingding ay tila mas malamlam. Nakatayo ang 5 kasapi ng konseho sa paligid ng kristal na mesa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Dumating na ang balita mula sa hilagang kagubatan, sabi ng lalaking may batang mukha. Ang pagkasira ay mabilis na kumakalat. Lumapit si Lirael. Gaano kalawak ang naapektuhan? 3 bahagi ng kagubatan ang tuluyang nawalan ng liwanag. Sagot ng lalaking may marka sa mga braso. Ang mga punong naroon ay nagsimulang matuyo, at ang mga nilalang na naninirahan doon ay napilitang lumikas. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng balitang iyon kahit hindi niya palubos nakikita ang lugar. May naramdaman ka ba sa hardin ng mga alaala? Tanong ng matandang babae kay Amara. Tumango siya at ikinuwento ang paglitaw ng nilalang at ang mga babalang binitiwan nito. Tahimik na nakinig ang konseho at ang kanilang mga ekspresyon ay lalong naging mabigat. Kung ganoon, sabi ng babaeng may buhok na tila usok, nagsisimula ng kumilos ang pinagmumulan ng kadiliman. Hindi na tayo maaaring maghintay, dagdag ng babaeng may pakpak. Kailangan nating alamin kung saan ito nagmumula. Nagkatinginan ang mga kasapi ng konseho bago bumaling kay Lirael. Lirael, sabi ng matandang babae, ikaw ang mangunguna sa pagsisiyasat sa hilagang kagubatan. Bahagyang yumuko si Lirael. Susundin ko ang inyong utos. Pagkatapos ay tumingin ang matandang babae kay Amara. At ikaw, Amara, ay sasama sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ako po? Ang iyong kakayahan ay maaaring makatulong upang matukoy ang pinagmumulan ng pagkasira. Paliwanag ng matandang babae. Ngunit ang paglalakbay na ito ay mapanganib. Tahimik na napatingin si Amara kay Lirael. Sa kabila ng kaba, alam niyang ito ang pagkakataong maunawaan ang mas malalim na dahilan ng lahat ng nangyayari. Handa akong sumama, sagot niya sa wakas. Bahagyang tumango ang konseho. Maghahanda kayo bago sumapit ang susunod na pag-ikot ng liwanag. Utos ng lalaking may batang mukha. Hindi nagtagal, sinimulan ni Lirael at Amara ang kanilang paghahanda. Dinala siya ni Lirael
sa isang silid na puno ng mga sinaunang kagamitan at kasuotan. Hindi sapat ang iyong lakas lamang, paliwanag ni Lirael, habang inaabot sa kanya ang isang manipis na balabal na kumikislap sa kulay pilak. Ang balabal na ito ay may kakayahang protektahan ka laban sa malamig na enerhiya ng kadiliman. Tinanggap iyon ni Amara at marahang isinuot. Nakaramdam siya ng kakaibang init na tila bumabalot sa kanyang katawan. Ito rin, dagdag ni Lirael, habang inaabot ang isang maliit na anting-anting na hugis dahon. Makakatulong ito upang manatiling matatag ang iyong enerhiya. Tinitigan ni Amara ang anting-anting bago ito isinabit sa kanyang leeg. Salamat, sabi niya. Tahimik na tumango si Lirael, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, lumisan sila sa palasyo. Tinahak nila ang landas patungo sa hilagang bahagi ng kaharian, kung saan unti-unting nagbabago ang kapaligiran. Habang papalapit sila, napansin ni Amara ang malinaw na pagkakaiba. Ang mga punong dati ay kumikislap ngayon ay maputla at tila nanghihina. Ang hangin ay malamig at mabigat at ang himig ng kalikasan ay halos hindi na marinig. Dito nagsimula ang pagkasira, sabi ni Lirael habang humihinto sa gilid ng isang malawak na bahagi ng kagubatan. Lumapit si Amara at marahang inilapat ang kanyang kamay sa isang punong may natutuyong dahon. Agad siyang nakaramdam ng matinding lungkot at sakit na tila nagmumula sa loob ng puno. Mas malala ito kaysa sa pusod ng kagubatan, bulong niya. Subukan mong sundan ang pinagmumulan ng enerhiya, utos ni Lirael. Ipinit ni Amara ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ang pagdaloy ng enerhiya sa paligid. Nakita niya sa kanyang isipan ang mga ugat ng puno na unti-unting kumukupas habang may maitim na enerhiya na gumagapang mula sa kailaliman ng lupa. May isang lugar na mas madilim kaysa sa iba, sabi niya habang itinuturo ang mas makapal na bahagi ng kagubatan. Nagkatinginan sila ni Lirael bago sabay na tinahak ang direksyon na iyon. Habang papalalim sila sa hilagang kagubatan, ang liwanag ay unti-unting naglalaho. Ang mga dahon ay nagiging kulay abo at ang lupa ay may mga bitak na tila sumisingaw ang malamig na usok. Biglang huminto si Lirael at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Mag-ingat, bulong nito. Sa harap nila ay may isang malawak na lugar na tila dating sagana sa buhay. Ngunit ngayon ay halos patay na. Sa gitna nito ay may hukay na naglalabas ng makapal na kadiliman. Napahigpit ang paghinga ni Amara. Doon nagmumula ang enerhiya. Bago pa sila makalapit, biglang kumilos ang lupa sa paligid ng hukay. Mula rito ay may mga aninong unti-unting umaangat. Mas marami at mas malalaki kaysa sa mga bantay aninong kanilang nakaharap noon. Hindi tayo nag-iisa, sabi ni Lirael, habang naghahanda sa pakikipaglaban. Ang mga nilalang ay sabay-sabay na umusad. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa maputlang liwanag. Narito ang dugo ng tagapamagitan, sabay-sabay nilang bulong. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang dibdib, kasabay ng matinding takot. Ngunit, hindi siya umatras. Sa halip, inilapit niya ang kanyang kamay sa lupa, handang gamitin ang kanyang kakayahan. Sandaling iyon, biglang lumakas ang hangin. Ang hukay sa gitna ng lugar ay naglabas ng malakas na alon ng kadiliman na sumiklab sa paligid nila. Napaatras si Amara habang pilit pinipigilan ang enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Amara! Sigaw ni Lirael habang lumilikha ng pader ng liwanag sa kanilang harapan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang figurang unti-unting lumitaw mula sa hukay. Ang anyo nito ay mas malinaw kaysa sa mga anino. Isang matangkad na nilalang na ang katawan ay tila binubuo ng umiikot na kadiliman. Sa wakas,
sabi nito sa malamig na tinig. Nagtagpo na tayo. Hindi makapagsalita si Amara habang nakatitig sa nilalang. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at pamilyar na koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Ang dugo ng tagapamagitan ay bumalik. Patuloy ng nilalang. At sa kanyang pagbabalik, magsisimula ang huling yugto. Humigpit ang hawak ni Lirael sa kanyang kamay, handang ipagtanggol siya. Ngunit sa loob ni Amara, may pakiramdam siyang ang kanilang pagkikita ay hindi aksidente, kundi bahagi ng isang kapalarang matagal nang inihanda. At habang ang kadiliman ay unti-unting kumakalat sa paligid nila, nagsimula ang sandaling magdadala kay Amara sa pinakadelikadong yugto ng kanyang paglalakbay. Ang malamig na hangin sa hilagang kagubatan ay tila naging mas mabigat nang tuluyang lumitaw ang nilalang mula sa hukay ng kadiliman. Ang paligid ay unti-unting nawalan ng liwanag habang ang mga punong natutuyo ay tila yumuyuko sa presensya nito. Ang lupa ay may bahagyang pagyanig na parang tumutugon sa kapangyarihang nagmumula sa nilalang. Nakatayo si Amara sa tabi ni Lirael. Pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang panganib na kanilang kinakaharap ay higit pa sa anumang naranasan niya mula nang makarating sa kaharian ng mga engkanto. Manatili ka sa likod ko, naring sabi ni Lirael habang ang kanyang palad ay nagliliwanag, handang bumuo ng pananggalang laban sa nilalang. Ngunit hindi kumilos si Amara. Hindi niya may paliwanag kung bakit, ngunit may bahagi sa kanyang puso ang nagtutulak sa kanya na manatili sa kanyang kinatatayuan. Tila hindi ka natatakot, malamig na sabi ng nilalang habang dahan-dahan itong lumalapit. Ang bawat hakbang nito ay nag-iwan ng bakas na nagiging itim ang lupa. Natatakot ako, sagot ni Amara, bagamat nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit gusto kong malaman kung sino ka. Sandaling natahimik ang paligid at ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Matapang, sabi ng nilalang. Ang iyong dugo ay hindi nagsisinungaling. Bahagyang itinaas ni Lirael ang kanyang kamay. At isang maliwanag na sinag ang bumuo ng manipis na pader ng liwanag sa pagitan nila at ng nilalang. Hindi ka maaaring lumapit, mariing sabi ng engkanto. Ngunit ang nilalang ay hindi umatras. Sa halip, tumigil ito sa ilang hakbang ang layo sa kanila at tumingin kay Amara. Ako ang tagapag-ingat ng mga aninong itinakwil ng liwanag, sabi nito. Ako ang bantay ng puwersang matagal nang isinara ng iyong angkan. Nanlaki ang mga mata ni Amara. May kinalaman ang aking pamilya sa iyo? Hindi lamang kinalaman, sagot ng nilalang. Ang iyong ninuno ang nagkulong sa aming kapangyarihan sa kailaliman ng kagubatan. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kanyang dibdib. Ang alaala ng kanyang ninuno sa hardin ng mga alaala ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ang pangakong iniwan nito at ang sakripisyong ginawa para sa balanse ng dalawang mundo. Kung ang inyong kapangyarihan ay nagdudulot ng pagkasira, sabi niya, marahil may dahilan kung bakit kayo isinara. Bahagyang tumawa ang nilalang, ngunit ang tunog nito ay walang bakas ng kasiyahan. Ang kadiliman ay hindi likas na masama, sagot nito. Ito ay bahagi ng balanse, tulad ng liwanag. Ngunit pinili ng iyong angkan na kami ay ituring na panganib. Kung ganoon, sagot ni Amara, bakit ninyo sinisira ang kagubatan ngayon? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, itinuro nito ang hukay na patuloy na naglalabas ng kadiliman. Ang kulungan na itinayo ng inyong angkan ay unti-unti nang humihina. Paliwanag nito. Ang aming kapangyarihan ay kusang lumalabas. Ngunit ang aming paglaya
ay nangangailangan ng tulong, ng dugong nagkulong sa amin. Naramdaman ni Amara ang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. Ibig mong sabihin, kailangan ninyo ako upang tuluyang makalaya? Tanong niya. Oo, sagot ng nilalang. At sa sandaling iyon, ang balanse ng dalawang mundo ay muling mababago. Hindi ko papayagan iyon, mabilis na sabi ni Lirel. Agad itong naglabas ng sinag ng liwanag patungo sa nilalang. Ngunit sa halip na umatras, hinigop ng kadiliman ng liwanag na tila sinisipsip ang enerhiya nito. Napaatras si Lirael. Bakas ang gulat sa kanyang mukha. Hindi sapat ang liwanag laban sa kapangyarihang ito. Bulong niya. Naramdaman ni Amara ang matinding pag-init sa kanyang dibdib. Ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg ay nagsimulang magliwanag. Ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay bahagyang nagliwanag na tila tumutugon sa kanyang presensya. Hindi kita hahayaang sirain ng kagubatan, sabi ni Amara habang inilalapat ang kanyang kamay sa lupa. Sa sandaling iyon, may malakas na enerhiya na sumiklab mula sa kanyang palad. Ang lupa ay naglabas ng mga ugat na gawa sa liwanag na mabilis na kumalat sa paligid ng hukay. Ang kadiliman ay bahagyang umurong at ang lupa na dati ay itim ay nagsimulang magbalik sa dati nitong anyo. Ngunit kasabay nito ay nakaramdam si Amara ng matinding kirot na tila may bahagi ng kanyang lakas ang hinihigop ng enerhiya na kanyang inilalabas. Amara, tumigil ka, sigaw ni Lirel. Ngunit hindi niya agad mapigil ang enerhiya. Ang liwanag ay patuloy na kumakalat hanggang sa tuluyang mabawasan ang kadilimang lumalabas mula sa hukay. Sa wakas, napaluhod si Amara sa lupa, hingal na hingal, at halos mawalan ng malay. Lumapit si Lirael at inalalayan siya. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat ng lakas mo, sabi nito. Halatang nag-aalala. Habang pilit bumabangon si Amara, tumingin siya sa nilalang. Ang katawan nito ay bahagyang kumupas, ngunit nananatili pa rin ang presensya nito. Hindi mo mapipigilan ang pagbalik ng aming kapangyarihan, sabi ng nilalang. Ngunit ipinakita mo na ang iyong lakas ay sapat upang ipagpaliban ang aming paglaya. Unti-unting umatras ang nilalang patungo sa hukay. Ang kadiliman sa paligid ay nagsimulang humina, ngunit hindi tuluyang naglaho. Magkikita tayong muli, tagapagmana. Huling sabi nito bago tuluyang naglaho sa kailaliman. Tahimik na bumalik ang paligid, ngunit ang bakas ng labanan ay nanatili sa lupa at sa hangin. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib habang pilit pinapakalma ang paghinga. Hindi ko alam kung nagtagumpay ba tayo, mahina niyang sabi. Tayo ay nagkaroon ng oras, sagot ni Lirael. Ngunit malinaw na ang kapangyarihang iyon ay patuloy na lalakas. Tahimik silang tumingin sa hukay na ngayon ay bahagyang natatakpan ng liwanag. Ngunit pareho nilang alam na ang laban ay malayo pa sa katapusan. Sa di kalayuan, ang hangin ng hilagang kagubatan ay muling gumalaw. Dala ang malamig na babala ng paparating na unos. At sa puso ni Amara, unti-unting sumisibol ang katotohanan na ang kanyang kapalaran ay hindi na maihiwalay sa digmaang maaaring magtakda sa kinabukasan ng dalawang mundo.